Hello mga palautang, utang dito, utang doon. Panoorin niyo yung video na to. Ang kape! Teka lang, saan yung punta nyo? Huwag kayong lumipat. Kung hindi pa kayo subscribe na kayo para kayo ang unang maaambunan ng mga tamang kaalaman. Kung kayo'y naghahanap ng mauutangan, halika dito. For today's video, meron akong special guest. Siya po ay galing sa Republic of Kinembolar. Welcome po sa ating channel, Team Marcos. Kate! Usapan natin yung links. Curious ako dun sa yung pinost mo sa Facebook. Sabi mo the government is cracking down on links. So feeling ko isa sa mga tinitignan din ng gobyerno, hindi natin alam kasi wala pa naman nagsasado or hindi naman nila pinapaalam na they are going to do that. Pero syempre baka mamaya ma-surprise tayo, diba? And ayun nga, kung kinakrak down nila yung online lending scam na yan, na gumagawa ng mga ganyang scam, unfair debt collection practices, hindi malabong hindi nila sisilipin yung mga ibang nagpro-promote ng ganyan. So, ibig sabihin you're just doing this out of concern para sa kanila? Somehow, yes, out of concern, and diba, as a content creator, we want to, yung alam mo yon, yung give honest review to our viewers, kasi nga, as a content creator, dapat ikaw mismo ang model ng social media, hindi yung pera-pera lang. Sa tingin mo, magbe-benefit yung tao doon sa mga links na yun, mga referral links na yun. Diba? Kayo lang din ang magbe-benefit yun. Sa totoo lang, last time yung nag-call out ako ng isa sa mga online lending app vlogger na nagpro-promote o nagre-review siya, let's say nagre-review nga siya ng mga online lending apps, pero may mga nakikita kasi tayo doon, yung mga elements na legit, ganito. Pero if you are going to watch the video, alam mo na, si boka-boka yung laman di ba? Tapos mamaya, tapos yung nasa links din, iba-ibang mga olo din, alam mo naman na loan shark, mataas magpataw ng interest, ng jajaras-jaras, alam mo na, tapos, nandun siya sa affiliated links mo, ilalagay mo doon, ano ba yung reason? First of all, ano bang reason kung bakit tayo nagbabato ng mga links, mga referral links? Diba? Number one. Oh my God, talaga. Number one. Ginawa ng top 3. Hindi, number one. Kaya tayo nagbabato ng links kasi gusto natin, di ba? Ma-direct yung customer talaga. Ma-direct yung viewers doon sa, sa link na yon. Siyempre, that's the number one reason, di ba? As a content creator, hindi ba gusto mong yung traffic, direct sa link. Di ba? Mapapadownload ka na kung ikaw ay isang jutangera talaga naman naghahanap ng majujutangan, di ba? Gaya ng sinasabi. Naghahanap ka ba ng majujutangan? O, try mo itong mga Parang ganon yung dating kasi. So, mapapaklik ka talaga at mapapajutang nang wala sa oras. Kaya di mo na tinitignan yung terms and conditions and everything. Kasi nga, jutang ka na. Kasi nga, kailangan mo ng pera. Wala ka nang ibang malapitan. Kaibigan mo, dinidedmatology ka na. Tapos, syempre, hindi ka rin makautang sa mga legit na bangko. Kasi nga, kailangan nilang takot-takot na requirement. So, yun lang talaga yung pinakamadaling way para makapagjutang. So, i-click mo yung papatusin mo, syempre. Kahit hindi mo na tinitigyan terms and conditions. Number 2, points na nila yon. Diba? As a content creator, may commission na sila doon, hindi ba? Regardless kung ma-approve sila or hindi. Bakit yung mga legit walang ganun, Oo, wala. Wala akong nakikitang mga ganon. Let's say, for example, yung legit na mga, kunwari, credit card companies, hindi ba? So, yung mga kasi nila, directly ng mga partner nila. Hindi siya affiliated na kung kikita ka. Napansin mo naman like Tonic as a legit digital bank na si Tonic. Wala namang ganun. May referral pa ba ang Tonic? Parang wala na. Dati meron. Dati promo yun referral. Kapag may nag-sign up tapos ma-approve siya, makaka-earn ka ng rewards yun. Makaka-earn ka ng rewards. Hindi commission. Oo, hindi gaya nung sa commission na regardless ma-approve or hindi.
Sa isa yung nagsabi, nagulat talaga ako, na-shock ako. Kasi sabi niya, yung tumawag na legit si Mokmok. Ako din yun, pati yung thumbnail. Sabi ni Kuya Johnny, parang dinilit niya na. Huwag kayo. Meron akong screenshot, meron akong recording. Kaya, Saan galing to? Yung babae ko. So, nag-ano ako, parang CIA ako dun sa channel niya. Hindi naman pala loan app yung pinagmulan. More of like curated content. So, mahilig siyang mag-abang-abang sa kung anong trending. Wala siyang experience per se. Ano lang na-research niya. Pansin mo? correct. Pero ang tinignan ko lang talaga yung sa boka-boka. Pumasok siya sa eksena, parang nagre-review siya na parang script lang. Yung parang nang curate lang siya ng content ng ibang tao. So I doubt na sinusubukan niya. And then nagulat ako kasi may links na rin siya. Siguro na sa laki ng channel niya, na-approach siya. Isa-isa ko talaga. Tapos yung mga nag-link sa kanya is si Loan Online, si Fin Mercado. Alam mo ba, ang laki ng komisyon nun ha? Oh my God. Oh, wild guess, magkano yung commission pag may nag-successful application? Pero basta yung isang buwan mo, may nag-sign up lang 15, bonggang-bongga ka. I think they're under contract. So, gagawin mo talaga whatever you can para kunyari ma-twist mo, di ba? Kahit na alam mo na... Like, or, ano na, yung selling something Oo. via your video, gagawin mo ng video. Instead of you, kumikita pa yung video mo. Nagawan mo ng parang upselling, di ba? Wala namang masamang mag-komisyon kasi, di ba, kanya-kanyang diskarte yan, di ba? Kung may legit mag-a-approach sa akin, na magpo-promote ako, then why not, di ba? Pero the question is, bakit walang legit? I mean, yeah, rehistrado naman si Cash Express, pero yung, alam mo, yung may confidence ka talaga na okay. Alam mo ba, merong nag-invite din sa akin kagaya mo. Meron akong na-receive na offer din na ganyan. Yung, hindi ko alam kung legit yun, pero hindi yung sa kanila, hindi kaya nung sa kanila. So parang ano siya, ganun din yung ano niya, yung tema niya na parang listahan siya ng mga online lending. Parang legit yun kasi may mga Uno Bank ako nakita. Doon sa platform nila. So, nag-offer din sila sa akin. Chine-check ko yung email ko eh. Parang middleman ng middleman, ano? So may commission sila kasi nagre-refer sila sa mga loan companies. Naghahanap din sila ng mga vlogger na magde-direct doon ng traffic sa kanila. Feeling ko naman legit to. Kasi tinignan ko yung email nila at saka yung website. Ang offer kasi sa akin, video, tapos isang TikTok. Pero ano to eh, masalimot. Ayokong gawin yung mga ganyan. Dami-dami na requirement. May legit yun, nakita Uno Bank. Alam mo, nag-try ako ng loan online na yan, yung red. Pa-sign up din ako, nilagay ko rin yung email address ko. Araw-araw nag-i-email. Our partners have approved your loan. You're one step closer to getting your loan. Approve ka na. Alam mo, napaka-misleading ng mga title ng email nila. Sasabihin, approve ka na. Pero pag click mo ng link, idadirect ka niya dun sa page na pipiliin mo si Digido, si Cash Express, yung mga ganon. So, si Marcos, while you're looking for that email, how would you address? Kasi yung nanonotice ko, nung ginawa mo yung yung expose na yan sa mga nagbablog na may mga link, dalawa yung nanotice ko eh. Inggit lang daw at the same time nang aapak ng tao. So, how would you react to that? So, yun, nabasa ko din yan. Sinasabi nila, inggit daw ako, ganyan, nang-aapak ko na daw. First of all, first natin yung inggit mo na. Hindi ako naiinggit. Kasi kung naiinggit ako, noon ko pa ginawa yun. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa mga viewers ko na nakakapanood sa akin, sabi ko, lagi kong sinasabi sa inyo, ginawa ko tong pag-vlog na ito because I was a victim of online lending harassment. Alam niyo nangyari sa ko. Alam niyo yung timeline ng aking pag-vlog. At saka malinis ang reputasyon ko. I never apak-apak tao. Di ba, number 2? Never ako nag-apak ng tao. In fact, wala akong pakialam kung anong buhay ng iba. Hindi ko pinapakialaman. I don't care kung saan ka nagtatrabaho, kung sino ka man, hindi ba? Ang ko dito, problema kasi, marami kasi tayong nabibiktima. Hindi pa rin talaga nawawala yung mga nabibiktima ng mga online lending scams. Di ba? Alam natin yung na yan, yung point na yun. Pero ang problema kasi, may mga ganitong influencer na
sariling kapakanan lang nilang iniisip nila para kumita. And that's really unfair. Magsabi naman po kayo ng totoo at saka maging honest naman po kayo sa mga nire-review nyo and dun sa mga binabating yung referral links or affiliated links. So, again, hindi po ako naiinggit sa kahit na sino po. Wala po akong pakialam kung if you are a big, influencer, marami ka ng following, I don't care about that. Actually, nagtataka nga rin ako bakit 10,000 followers pa lang, 5,000 followers, nagsusurprise na ako, nagtataka na ako. Bakit kayo lumalaki? May ganon. Bakit kayo lumalaki yung aking following that time? Ganon na ba? Kagrabe ang mga jutangera. Naging biktima ng online lending scam. Bakit ako pina-follow ng ganito eh? So ako pa yung nagtaka ha. So hindi po ako naiinggit first of all. Okay? So yun sa sinasabi nyo na hindi po ako naaapak ng tao. Oo. In fact, na bibili po ako sa mga nakikita ko sa sa mga influencers na alam niyo na yung talagang maganda yung hangarin sa kapwa nila. Kasi may karma to eh. Ayoko na pong yung magdikta. Parang naging diktator to. Ayoko na pong magdikta kung anong gagawin. Hindi pa ako nagdidikta. Ang gusto lang po namin bilang isang mga naging biktima po ng mga ganitong scam, please be honest and please be sensitive naman enough to, promote yung mga ganyan online. Ano to? Parang talk show. Sabi nilang nang aapak ng tao. But kasi parang feeling ko it's just positive criticism. At saka hindi ko naman sila minura. Hindi ko naman sila. Babalikan mo yung mayroon pa akong notes eh. At so, actually, before ko pinost yun, ni-notes ko muna kasi kailangan ko i-backread and proofread bago ko i-post. Wala naman akong nakitang any masasamang sinabi about dun sa pagkatao. Wala. As in, kasi at first sabi ko baka, so di ba nag-PM ako sa'yo, sabi ko baka cyber libel ka, tapos binalikan ko yung video mo, may proof ka naman, parang nag-comment, nag-react, di ba? Yung ay tama, wala namang inaapakan dito. Pinagtataka ko kasi todo promote pa rin sila ng Easy Peso, despite the controversy na ni Easy Peso. Bulag-bulaga na lang ba? Ayun ganon, parang wala lang. Hindi ba sila nakikinig ng balita na si Easy Peso ay isang online lending harassers at saka illegal talaga. Alam mo naman na biktima nga dyan si Sunshine Coursing. Sa comments ko may mga nagsasabi na biktima ako ni Easy Peso kasi kala ko maganda kasi napanood ko doon sa kabilang vlog nang haharas pala. Nakaka-frustrate na ako na-try ko siya. Nang mimili talaga siya ng cellphone. Nagtataka ko bakit sila na-approve. Ako 3 number yung tinry ko. Iba-iba ID. Ayaw ako yung tapos dapat ang dami na naming spam. Hindi ko sorry. And that concludes our episode for today, guys. Gusto lang namin i-remind kayo na bago kayo umutang sa mga online loan platforms na to, i-check nyo sa SEC kung rehistrado ba yung mga to. Wala naman pong difference kung magka-click kayo sa link or pumunta kayo ng Google Play para mag-apply on your own. Ultimately, approval will still depend on the information that you provide and kung meet nyo yung basic eligibility. Yung pag-click ng link, wala po kayong makukuhang benefit doon. Yung benefit ay sa kung sino man yung nag-share ng link. Wala kaming pakialam kung sabihin nyo man na naninira kami or nang-aapa kami ng tao because yung responsibility namin is towards the viewer. Yung gusto namin is makapag-spread, makapag-communicate ng tamang message na kailangan maging careful tayo sa mga loan apps na ina-applyan natin. Watch out for part 2 of this vlog where we will discuss yung mga top na mga loan apps na pinopromote but are actually not recommended. And of course, kung bakit hindi sila recommended. So I hope to see you on my next vlog. Abangan yung part 2. Bye!